Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat na nakasubaybay sa Tax Tutorials for MSME. Anumang panahon kayo nanonood or nakikinig sa aking tutorial videos, sana nasa mabuti kayong kalagayan at nakapag-submit ng mga compliance sa BIR. Katulad kanina, nakapag-submit na ako ng inventory list of stocks in trade or merchandise inventory as of December 31, 2023 sa BIR RDO 044 Taguig Pateros na doon na nga nag-relocate sa One Campus Place, McKinley, Pinagsama Taguig. Okay? Tapos, isinama ko na sa aking transaction sa araw na ito ang pag-complain ng aking ORUS na email address not found nung nag-register ako. Ang problema kasi, nakapag-submit na ako ng S1905 registration update sheet noong June 2023 pa. So, bakit kaya email address not found? So, nagpunta ako sa e-services counter. Meron na siyang counter para sa e-services lamang para sa mga EFPS, ORUS, EAFS, yun. Doon sinasagot yung mga complaints. Pagdating doon, tiningnan niya kung sino yung nag-receive, kung sinong nag-receive na officer. Sabi niya, punta ako doon, so itinuro ako sa ibang counter na nagsiserve yung officer. So, kahit napakahaba ng pila doon, syempre, sumingit muna ako para ma-solve na tong problema ko. Ayun na nga, sabi ng officer, merong isang letter na mali ng encode sa system. So, sabi niya, try ko ngayon kung okay na. Kaya samahan niyo ako ngayon na mag-create ng account sa Orus. New account ito. So, magpunta sa homepage ng orus.bir.gov.ph kung kayo ay mag-register. Click New Registration. Sa ngayon, ang aking taxpayer ay non-individual dahil tapos na akong mag-register ng aking individual taxpayers. I-click ang Create an Account, then mag-agree sa ORUS Terms of Service and User Agreement. Okay? Click Agree. Create an ORUS account. Register as taxpayer. Tick with existing TIN. Ang gagawin natin ay head office. Ititik lang tong box kapag ikaw ay gagawa para sa isa pang branch. Main office, then merong branch. Hindi yan RDO code. Then, i-type ang tax identification number. Yung branch code, 00 lang kasi main branch, main yung ating ina-apply. Then, yung i-type ang registered name. Non-individual ito, kaya i-type ang registered name or corporate name. INC. I-type ang email address. Dapat ko pala tong i-cover ang mga details kasi binablock niya yung aking mga videos. Then, dinidelete niya yung videos ko. The designation of taxpayers' official email address is mandatory. It shall be used as an additional manner of serving BIR orders, notices, letters, and other processes, communications to the taxpayer. Service to this official email address shall be presumed valid unless the taxpayer promptly informs BIR by updating his or her its registration. Okay, i-click ang I acknowledge. Maggawa ng
username at password. Ay, may username na tayo. Yan yung email address. So, gagawa ako ng password. Naka-caps lock. Sandali. Okay. Reconfirm password. Dapat yung password nyo ay merong capital letters, small letters, special character. Check itong I'm not a robot, then click register. We are validating your records. Taxpayer identification number TIN does not match our records. The information that you provided does not match our records. You may have entered an invalid TIN, an incomplete name, a name that may have a different spelling in our database, or this person may not be registered with the PIR. You may double check the registered name that you are trying to enroll. Ensure that you encoded the registered name found in your certificate of registration exactly the same, including the period or without period, whichever is applicable. Let me check. Mm. So, may mali sa aking TIN number. Ulitin ko. Click ulit ang I'm not a robot. Click register. Sana mag-okay na. We sent an email with a link. To verify your email, please validate your email by clicking the link. You did not receive an email? Check your spam folder or request for new OTP by clicking. If you do not verify your email, you will not be able to create an account. Okay. Na-verify ko na ang email, so congratulations! Naka-create na ako ng Orus account for my taxpayer.